Temporary road closure due to series of road slip along Jokno Highway, Barangay Tamayo, City of Calaca, Batangas. All vehicles bound to Taal, Lemery and Calaca, Batangas Street, take Paliko, Balayan, Batangas Road via Tagaytay, Nasug, Burundi, and vice versa. Alamin natin mga master kung bakit nagsara ang Jokno Highway. At ihahatid ko sa inyo ng buong buo, walang labis, walang kulang. Isang Jokno Highway mga master sa pinakamalapit na daan papunta ng bayan ng Lemery, bayan ng Calaca, bayan ng Taal. Yan. At may daan din dyan papunta ng Pawan, Mabini. Kung magagaling ka dito sa Cavite area, yung pinakamalapit na daan kumbaga shortcut ito na daan mga master. Pero ayun nga, may road advisory doon, bawal na ang mga sasakyan. Ganda pa naman dito maglakbay mga master. Talagang overlooking kung tawagin nila. Bukod sa napakalayo na ng tingin mo, makikita mo pa yung napakagandang Bulkan Taal. Sa kabila ang Pangit. Ayun, slow down 20 meters. Dito mga master, nagkaroon ng problema ang kalsada na ito. Ay, hanggang dito lang yung mga sasakyan. Yung mga pasahero ihahatid hanggang dito, tapos lilipat doon sa kabila. Malaking perwisyo pag wala at hindi tuloy-tuloy ang kalsada. Sige ate. Pasok pa yung mga bata Ayan, pinapayagan naman mga master ang motorsiklo dumaan. Bakit kaya hindi pa diretso doon? Dito mga master, nagkaroon ng problema. Daan ng mga sasakyan dahil nagkaroon ng landslide dito. Dati na itong bumuho nung panahon ni Christine. Naulit-uli ngayong may 3 bagyong dumaan. Napakalalim. Para ng para ng flood control na nagkakaroon ng problema.
kumbaga hindi maayos yung pagkakagawa siguro. Para sa sobrang lakas ng buho nito, nagkaroon ng parang ilog dun sa gawing ibabaw. Yung mga imburnal umabot dun sa pinakababa. Tignan natin kung may iisum. Master. Nagkaroon na parang ilog. Lalim. Yung mga itinambak na bato, wala, gumuho lang. Dati puro lupa rin yung tinambak nila, gumuho. Dito bato yung dati pa ito eh, gumuho rin. Ayun, pagkatapos nila na bumaba doon sa kabilang dulo, dito ulit sila sasakay. Dito nag-aabang yung mga jeep na pampasaherohan papunta ng Limerick. Kung gusto mo na may tricycle, pwede ka mag-tricycle. Malaking perwis yung mga master kung ganyang hindi madaanan ng kalsada, kasi lahat halos na mga produkto na nanggagaling dito sa Limerick, Taal, Calaca, dito dumadaan papunta dyan sa Tagaytay. Pati yung mga pinamimiling mga baka, baboy, yan diyan dadaan. Kaya napaka-importante nitong kalsada na ito. Pag ganyang hindi yan nadadaanan, malayo yung iikutan. Kumbaga sa halip na mag-travel ka ng isang oras, baka abuti ng 2 hanggang 2.5 pag iikot ka ng daan. Okay lang sa mga nakamotorsiklo dahil nakakalusot naman yung mga single. Pero sa mga 4 wheels, wala. Hindi talaga, kahit tricycle hindi padaanin dahil napakadelikado na nung sitwasyon ng kalsada. Kaya kung kayo madadaan dito mga master at matagal na kayong hindi nakakadaan, halimbawa hindi nyo nabalitaan yan, abay pag narinig nyo ngayon dito sa aking channel, wag nyo nang tangkaying dumaan kasi pabalik lang kayo. Lalong mapapalayo yung inyong biyahe pabalik, tapos hahanap kayo ng panibagong daan. Dito may daan papunta ng Tagaytay pero matarik. Doon sa pagdating nyo ng Talisay, Batangas, meron doong daan papunta ng Tagaytay.
sa paibaba, nakakalusot naman ang Port Pilipino hanggang bayan. Dahil yan nga sila sinusundo dahil pag nagkaroon pa ng putol yan na ba, dati doon sa isang barangay dyan sa paibaba may gumuho din dyan, pero nakakadaan naman ng mga puro building. Yun nga lang, isang lane lang yung pwedeng daanan. Hindi natin alam kung nakagawa na yun o ano, ganun pa rin sa dati. Dito may guho din mga master dati noon panahon ni Christine, pero hindi pa rin ginagawa. Natapos na ano, naubos na yata ang budget nito.